ko alam kung anong oras na, pero walang ano rito, walang makita sa mismong paligid. As in, panay ulap lang talaga. Hindi ko alam kung gaano kalamig kung halimbawa wala akong jacket. Tsaka wala akong gloves siguro. Baka naninigas na kamay ko kagabi. Grabe. Tingnan niyo naman kung gaano kahamog. Kung kahapon ng umaga at tsaka gabi nakikita pa natin yung baba. Ngayon halos wala kang makikita. Oh. Grabe. May mga tao na kagad dito. Oh. Kamustahin natin sila sa dito. Nasaan nga ba pinto nito? Dito sa gilid siya. Bro? Baka naninigas na to. Bro. Uy. Okay ka pa ba dyan? Kamusta ka dito sa loob ng tent mo? Lamig. Mas ramdam mo kasi wala kang gaanong ano. Oh. Malamig yung sahig. Nakita mo na yung labas? Di ba? Tingnan mo kung gaano. Good morning po. Good morning. Good morning. Good morning. Dandan ikaw. Hi. Bakit na pakin? Yan ganyan. Ang daming fog, no? Lumakit sa baba ilalim. Opo. Naririnig ko na yung mga narito, dumadaang sasakyan. Dito nakapwesto ako, which is all goods ako kasi yung tent nila sa kinaharangan na yung mismong hangin. Grabe yung lamig. Tumatagos na, nararamdaman ko na. Buti na lang bumili rin ako ng ganito sa mukha. Kundi sigurado tong pisngi ko namamanhid na to sa lamig. Buti na lang talaga ang mga binili kong gamit ay nagagamit ko talaga. Oh. Grabe lamig ng tubig. Tambay-tambay muna tayo. Hintayin natin sila sa bumangon para sabay kami dun sa taas para kumuha ng kape. Tsaka na makakain. Hindi talaga sapat na jacket lang yung dala mo dito. Ito na sila sa Dick. Gising na siya. At nakita ko sobrang nilalamig. Bumabayok to sa lamig. Kita mo. Anong oras na ba? May alas 6 na ba? Oo, 6:30 na kanina. 6:40. Ay siya, pupunta muna kami sa taas ng mismong lab camp para magtimpla ng kape. Siya, tingnan niyo naman, walang gloves, walang pang ano sa mukha eh. Mas ramdam na ramdam niya yung lamig. Let's go. Kape-kape muna. Good morning po. Good morning. Lamig. Dami na pala kagad tao ng gantong oras dito. As early as 5:30 nga, bukas na rin ito. Kape nga po. Good morning. Good morning po. Hindi naman po kayo nabasa. Hindi naman po nabasa. Pero munti ka ng manigas sa lamig. Mainit pa rin sa amin ito. Mainit pa tong lagay na to. Lasadik, mainit pa daw pala tong lagay na to sa kanila. Ay, tingnan mo si ate oh. Ito yung... Normal lang isuot nila. Isang talang ako oh. Balot na ako. Mainit daw. Mainit pa. Hindi pa ito yung pinakamalamig talaga sa amin. Yung iniintay natin na Sea of Clouds, nasa loob tayo mismo ng Sea of Clouds na gustong gusto natin sanang makita. Kaso pagka ganito, kailangan pa natin ng umakyat na mas mataas. Nandito tayo sa mismong loob eh. Ito talaga yung puntahan dito sa Ambagyo Lab Camp. Ambagyo, nasa isip ko tuloy kaya siya tinawag na Ambagyo. AM Baguio. Pagka umaga, feels like Baguio. No.
Oo. At doon na kami kakain sa pesto namin. Bumili lang kami ng burger pati. Tingnan natin kung anong oras natin makikita na mismo yung sa may baba. Kung anong oras mawawala tong hamog na to. Kung abutan pa natin. Kung aabutan pa namin kasi di rin naman natin alam eh. Nagugulat lang ako dun kay ate. Bakit? Mainit pa daw to. Mainit pa. Nakita ko nga si ate naka normal na suot. Yung naka t-shirt lang. Ay samantalang kami ang get up ko lamig na ako. 10 degrees. Isa tinok daw maabot ng ng 3 degrees sabi ni Macrius eh. Nagsa-selfie. Selfie rito, selfie doon. Siyempre, kailangan mong gumawa ng memories. Ganda nga nung nakalagay dun eh. Yung nakita ko dun na parang quote nila. Siguro, kailangan mo mag-stay ng mga 3 days na laging ganito yung rito, umaga. Para ma-adapt mo yung yung lamig. Ma-adapt ng katawan mo mismo. Para maging kasing lakas ka na nila ate. Na pagka ganitong lang, normal lang sa kanila. Naka-t-shirt ka lang, baka kaya mo pa magsando rito eh. Kaya kung halimbawa, pupunta rin kayo dito, tapos kakain kayo, dapat mabilisan yung kain kasi kapag ka pinatagal mo yung pagkain na sinerve, sigurado mamaya-maya malamig na. Lalo na yung kape. Tama to sila sa iniwan ng basta yung kape tsaka yung niya, tinapay dito. Mukhang sumisipat ng ron eh. Ng maya jojowa dun sa taas. Wala eh. Dapat talaga ganito yung dala mong tumbler dito. Yung tatagal talaga yung init ng tubig or kung ano mang ilagay mo rito sa mismong tumbler na to. Ayan, unti-unti na ulit lumilitaw. Ayan na. Ayan na, sa wakas. Nawawala na yung hamog. Magmumotor na kami ni Lasadik para ma-experience naman yung pagmumotor dito nang ganito may hamog pa. Nagliligpit na siya ng kanyang tent para all goods na kami mamaya. Bro, lumabas na yung portal. Nasa tinok na tayo. Magmumotor-motor lang muna kami I-adapt natin yung lamig ng panahon dito sa mismong Baguio. Ito nga, dito sa parte dito sa lab camp, medyo nawala na yung hamog eh. Tara! Tsaka gusto ko rin matesting tong sa aking helmet. Ay, nagpapag talaga. Kailangan talaga ng mga ipinlock anti-fog. Okay naman kapag ganitong hindi umuulan, pwede kong i-open. Pagka sa time na umuulan, kailangan nakasarado. Kahit ibukas ko ng konti yung mismong visor nagpapag pa rin kita nyo? Manlalabo paningin ko nito. Lamig. Nangya ka. Ano pa lang yun light rain pa lang yung nangyari kagabi. Hindi pa talaga yung malakas. Tingnan mo mga lokal dito, mga naka-t-shirt lang yung iba. Kaya kailangan i-condition talaga yung katawan sa ganito. Na tipong kapag dumoble or triple, kahit gantong jacket lang yung susuotin natin, kayang-kaya na natin. Punta tayo sa mismong Baguio poblasyon. Lamig sa mukha. Parang yung mukha ko Sobrang taas talaga ngayon ng hamog. Hindi natin masabi na sea of clouds. Kasi dapat kung sea of clouds, kita mismo natin yung cloud na nasa baba. Parang dagat siya. Pero gawa sa mismong ulap. Ito, poblasyon to. Poblasyon. Ayun. Ayun. Dito medyo mas pa yung hamog. Nawala-wala na. Ayos naman pala may pagawaan dito ng motor May shop. Pag sa gantong mga kalamig na lugar, hindi mo na kailangan ng rep. At talagang mas gugustuhin mong mainit lagi ang iinumin mo. Mas tumatagos yung lamig pag tumatakbo ang motor. Siyempre yung hampas ng hangin tumatagos sa mismong jacket. Tibak proper, yung pababa to panag. Ito, coffee processing, marketing enterprise. Dito nagagawa ng kape. Abir! Yeah! May mga welding shop pa rin pala dito. Hindi ka naman pala makangamba. Ito, school ng Tiblak Elementary School. Parang lang din yung packet ng tinok.
Bago ka umakyat, ayun, gasolinahan. Teka lang. Parang bago ka umakyat ng Tinok, marami ring madadaan ng mga kabahayan. Uy! Ayan oh! At sila sa Dikika, konti na lang daw ang gasolina. Ako madami pa, 2 bars lang yung nabawas sa akin. Buti okay na talaga yung ganito, no? Yung fuel station na ganyan. Okay, all goods. Full tank na sila sa Dik. No more worries. Tingnan lang natin kung hanggang saan ba tong daan na to. Kung may dulo ba or may tatagusan. May wifi din dito. Piso net, piso wifi. Barangay Hall, Tiblak Health Station. Okay. O ito, may gas station pa rin dito. Kasunod lang. Dito, maliwanag na. Ayun na yung araw, sumisikat na dun. Yun. Oh, diba? May mga magaganda pa dito sa loob-looban pa. Oh. Daming pananim. Yun. Napakaganda. Oh. Ayun yung Sea of Clouds. Oh. Welcome to Sitio Alumit, Kalahing. Aba. Matarik-tarik na akyatin to pagbalik. Oh. Ang ganda naman ng makikita mo. Sulit. Oh. Bumabangking pa. May mga madadaanan kaya tayo ditong wala pang kalsada or may dead end. Bahala na. Adventure is adventure. Malapit na tayo sa baba. May nakikita akong ilog. Check natin yung ilog na yon. Pero hindi tayo maliligo, ha? Sa ganito kalamig. Wala rin akong dalang pamanit. Dahan. Oh, grabe ang guho dito. Eto, tatawid na tayo ng kabilang bundok. Tulay. Anong tulay ito? Walang pangalan. Walang nakasulat eh. Nasa baba na tayo. Dito hindi na ganong kalamigan sa baba. Another tulay. Hello po. Good morning po. Ito, ilog. Ito na yung ilog sa baba. Mahaba-habang akyatan na to ah. Pawala na rin yung mga hamog. Siguro pagbalik natin mismo doon sa lab camp, kitang-kita na ulit natin yung mismong view doon, yung overlooking. Saka sumikat na yung araw. Wala na yung hamog doon, sigurado ako pagbalik natin. Kasi dito okay na eh. Oh. Hi sir, good morning po. Pag diniretso po ito, saan po labas? Sa sentro ng Ambagyo. Sentro ng Ambagyo po. Dire-diretso. Panay Shipa po pala to. Shop ng motor. Po. Tingin lang po ako. Dito na ibabis kami tindang Shipa. Meron ba akong dala rito na pambigay? Kayo po may-ari ng shop? Sir! Para sa inyo, sir. Okay. Titinda kang Shipa eh. Po. Sige sir, salamat. Saklo ba tsaka yung ng Shipa? Yung towel. Pero Nueva Vizcaya, si mismong kabundukan pa, makakakita tayo ng Shipa tires na nagbebenta rito. Sulit. May konting rough road. Uy, nakita akong mini falls. Ito, pagtawid ng maliit na tulay rin. Yun oh. Ang linaw. Pwede ka maligo dyan. Saan ka bababa? Doon. Sa delikado. Pero ang linaw ha, oh. Ito yata yung nakikita ko kanina eh. Piya. Boom! Napakalupit ng view. Yun. May magandang spot dito. Wala pa sila sa tingin tayo natin dito. Makikita naman kaagad ako nun. May kubo rito. Yun oh. Taniman dito sa babang to. Thank you Lord sa magandang umaga na to. Ito na. Hindi tayo magkakahiwalay ng daan. Isa lang ang daan. Diretso tayo at akala ko naman malapit lang yung poblasyon. Yung pala, malayo-layo din pala. Mga ilang tawid na kabundukan at tulay ang tatawirin.
Grabe no, gano'ng katagal kaya bago mabuo ang bahay dito? Kasi inaakyat pa eh. Di naman ako pwedeng humiwalay kay Lasadik at siyang merong navigation. Malapit na ulit kami sa ulap. Eto na ulit, may ulap oh. Sa mismong ulunan namin. Naamoy ko na naman yung amoy ng pagka nasa mga ano ka, Cordillera. Yung pataba yata ng lupa yung amoy na yun eh. Ay pusang gala, ang ganda ron. Yun oh. Hoy! Kailangan tigil ako. Boom! Napakalupit oh. Grabing ganda. Para ka rin tinok oh. Picture nga ako. Grabe narating mo, Beastie oh. Takti na yan. Ayun yung ulap oh. Pag umakyat ka pa, sea of clouds na yan. Grabe. Sarap pagmasdan oh. Woo! Hindi mo talaga maiiwasang hindi huminto eh. Pag ganito kaganda. Siya, diretso muna tayo at di natin alam kung gaano pa ba kalayo. Wala tayong navigation. Grabe, baba na ng ulap na naman. Na pala, Barangay Poblacion, Ambagyo. Curfew 9 PM to 4 AM. Kala ko malayo pa, ito na pala yun. Ito na pala, Poblacion na pala to. Oo. Municipal evacuation, diretso kanan, designated. Tingnan nga natin. Ito pala, may gas station naman pala rito eh. Saint Damien, Molokai Church, 4 kilometers. Manpulol, 7.4 kilometers. Manpulag, via Ambagyo, Camp 2, 26.5 kilometer. Oh, dito pala. May daan dito papuntang akyatin ng Mount Pulag dun sa Camp 2. Diretso tayo. Parang gusto kong daanan tong kabila eh. Poblacion. Ito church oh, Saint Damien. Sarado nga lang. Tingnan natin. Baka sa harapan lang sarado yung mismong church eh. Siyempre, makapag naman lang tayo, pasalamat. O yun, bukas. Bukas ang simbahan. Dasal lang muna. Pasalamat lang tayo. Yung ating simbahan. Ganda ng simbahan ah. Makapagdasal man lang kahit papaano muna. Makapagpasalamat tayo sa mga blessings na natatanggap natin. At syempre, ang pinaka the best ay lagi tayong ginagabayan. Mapapasabak na naman tayo ng nakaboots. Malapit lang naman siguro to. Hinihingal na ako ah. Walang dyan mga tour guide ko eh. Iniiwanan naman ako eh. Mamaya bubuhatin niyo ako ah. Natatawa yung mga bata eh. Ayun. Tinakbuhan na ako ng dalawa. Ay, pagkakasama mo mga bata, wala kang habol na ba? Yung mga bata to. Ay. Ay, putek. Napaka-solid.